oras ay ihayag, sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian, kanyang pagkahirap. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirap. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirap. Good evening to all of you who are watching this program, Oras ng Katotohanan Classics. Indeed, we are glad of God's blessing. God gave us new life, strength, and joy to live a life of contentment and trust in Him. Kaya naman sa gabing ito ay muli tayong mapapaalalahanan ng salita ng Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Ayon sa Gawa 2:41 hanggang 42, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yun ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol,
sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang talata na ito ay nagsasabi tungkol sa pagkatanggap ng kaligtasan, kung saan mayroong kinalalagyan ang isang taong nabautismuhan. Kaya ngayon ay ating mapapakinggan ang salita ng Diyos na dala ng ating late Apostle Arsenio T. Ferriol na pinamagatang Saan Idinaragdag Yaong Mga Nabautismuhan. Purihin ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito ngayon ay pang-apat na yugto ng ating pag-aaral tungkol sa bautismo. Ang nauna ay ang kahalagahan ng bautismo sa mga alagad ni Kristo, na ito'y napakahalaga. Bakit? Sapagkat sa ibang religiyon napakatagal magbautismo. Ngunit sa Bible, sinasabi sa 16:31 hanggang 33 na yung sumampalataya, bagamat yung 31 ginagamit nila, wala raw bautismo yun. Andoon sa 33, noong gabing yaon, sila kaagad ay binautismuhan. At sa mga gawa ng mangaral si Pedro, 2:41 ang mga tumanggap ng kanyang salitay na nga bautismuhan sa araw na yun. Samantala, ang mga Farisiyo at ang mga tagapagtanggol ng kautusan ay tumanggi. Hindi nila tinanggap ang payo ng Diyos. Not to be baptized means to reject the word of Christ. Napakahalaga. Ang sumunod na ating pinaksa, ang pangalawa, ay ang kahulugan ng bautismo. At ang bautismo ay nangangahulugan ng paglakip sa kamatayan ni Kristo at ang pagiging kasama sa kanyang muling pagkabuhay. For us to live a new life. Baptism means we are proclaiming what we have. A new life, a new spirit. At tayo ngayon ay kalakip na sa panibagong buhay. Lumilipas ang luma at ang mga bagay ay nagiging bago. Ang sumunod, sino ang may karapatang magbautismo? Hindi lahat. Hindi komot mahinhin kong araw at talipandas kong gabi, pwede na. Ang mga sugo na pinagtagubili ng mangaral ay nagtagubilin ang Panginoon ng bautismo. At sa pagkakataong ito, saan ba at ano ang ginagawa ng Diyos doon sa mga nabautismuhan? Kung minsan akala nila tama na ang sumampalataya, yung iba naman, medyo asinsado ng kaunti, na bautismuhan ng mga sugo. Ngayon, hindi nagtatapos doon ang gawain ng Diyos sa bautismo. Ang Diyos ay meron pang ginagawa. Ano ito? Sila ay idinadagdag sa kanila. Babasahin natin ito sa mga gawa, pangkat 2 at talatang 41. Ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Yaon niyang nagsitanggap ng kanyang salitay na nga bautismuhan at naparagdag sa kanila. Sa araw na yon ang mga yaoy may 3,000 kaluluwa. Ito pala ang ginawa ng Diyos. Bakit alam natin na ang gumawa nito ay si Kristo? Siyempre ang gawa ni Kristo, gawa ng Diyos, sapagkat siya ang manggagawa ng Diyos. Huwag natin ipakahulugan na si Kristo ang Ama. Hindi, siya ang manggagawa ng Ama. At ang gawa ni Kristo ay gawa ng Ama. Ganito ang sinasabi sa verse 47, na nagpupuri sa Diyos, yun ang bautismuhan. Araw-araw sila ngayon nasa templo. Meron silang saganang pagpupuri. Yung iba'y nagpupuri, ayaw nang pumunta sa templo. Gusto nila sa TV na lang. Purihin na lang ang Diyos at meron tayong pangangaral sa television. Pero television is not in exchange with our holy assembly in the house of worship. Hindi ito pangpalit. Hindi ito kahalili. Ito'y karagdagan. Purihin ang Panginoon. At ang sabi,
na paragdag sa kanila ng araw na yaon ang nangaliligtas. Sa makatwid, napakaliwanag. Ano raw ang ginagawa ng Panginoon? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung nangabautismuhan, it is the Lord who added them to the church. Ay yung iba freelancer raw sila. Yung iba naman napunta doon sa aklat na nabili sa tindahan ng aklat. You can be a Christian without religion. Or you can be a Christian without being religious. That is contradictory. A Christian is not made by religion. They were Christian because they are now in Christ. Pero hindi nangangahulugang wala silang relihiyon. Ginugulo nila yung na kay Kristo na nagpabautismo ay idinagdag ng Panginoon. It is not man-made. Alam nyo yung pagkaragdag sa iglesia, yan ay leading ng Holy Spirit sapagkat ikaw ngayon nabautismuhan, anak ka ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ngayon ay papatubayan ng Holy Spirit. Romans 8:14. Ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At sila ay nadagdag sa iglesia through the leading of the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Ano ba ang kahulugan noong pagdagdag sa iglesia? Bakit sila ay idinagdag sa iglesia? Babasahin natin ito upang maunawaan natin. Kaya ang Biblia napakaliwanag. Kaya yung iba, pinapaliwanag pa Basahin mo, sapagkat yan ay nauunawaan kung tama ang pagkasunod-sunod ng pagbasa. Ngayon, pag-aawayin mo ang talata sa iglesia, talagang yung kanilang paliwanag ngayon ang tama. The Bible is one message, written by different authors in different places and ages. But they have one message. It is God's message for His people. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit ang kautusan, na may mga batas at palatuntunan upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili na isang taong bago sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Ang tinutukoy dito, na tayo ngayon ay hindi lamang may kapayapaan sa Diyos dahil kay Kristo. We were once enemies of God, but now in Christ, as we are baptized into one body, kaya tayo idinagdag sa iglesia. Bakit? Sapagkat tayo ngayon na kay Kristo ay nanumbalik na sa Diyos. We are not strangers anymore. Yan ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. We are now reconciled. Kaya, ang pagkakaalit ng Diyos at ng tao, before we were enemies of God, yan ang sabi sa Romans 5:10. Ngayon, ginawa ni Kristo ang kapayapaan. At hindi lamang. We were not only reconciled to God, to have peace with God, we were reconciled also in Christ because we are now member of one body. Purihin ang Panginoon. Kaya yung nasa katawan ni Kristo, nasa kanyang iglesia, aling iglesia ngayon ang nakay Kristo, itinayo ng tagapagtayo ni Kristo. Sabi ni Kristo, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against His church. Sino ang tagapagtayo ni Kristo? Mga apostol. Ang halimbawa nito ay si Apostol Pablo. Sabi niya sa unang Korinto, pangkat 3 at ang talata ay 10. As a wise master builder, siya'y matalinong tagapagtayo, ang kanyang pinagsaligan ay si Kristo. Tagapagtayo ni Kristo ang mga apostol. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay yaong ginawa
ni Kristo sa pamagitan ng mga apostol. They were commissioned. Sila ay inutusan ng Panginoon. At sila ay binigyan ng karapatan. Ipinagkaloob sa kanila ang katungkulan. Sila ngayon ay hahayo. Yan ang ibig sabihin ng mga apostol. Sugo, apostolos, sent. Sa Tagalog, sugo. Yung iba naman, sugod ng sugod, hindi pa isinusugo. Mali yun. Hindi sugo yun. Bakit? Sumugod lang. Hindi siya sugo ng Diyos. Kaya ang banal na kasulatan ay nagsasabi na sila ang tagapagtayo ng Iglesia ni Kristo. Itong mga sugo. Through them, by the works of the Holy Spirit, they were enabled by the Holy Spirit because they were gifted men of God. Pag sila, nang sila'y suguin, inilakip ang kaloob ng Espiritu, ang unawa sa salita ng Diyos, ang tamang pagpapasunod sa salita ng Diyos. At ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, inalis ang pagkakaalit ng dalawa upang lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginawang kapayapaan. We were different people before, of different orientation, races, and languages. Ngunit ngayon, kay Kristo, ang lahat na nabautismuhan sa isang katawan sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, ngayon sila'y magkakapatid. They are not strangers anymore, but they are now reconciled to each other. We are now brothers as children of God in the Lord. Ang sabi sa 16, upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, sa kanya'y pinatay ang pagkakalit. At ang sabi, mga kapatid, sa 19, we are not strangers anymore. We are not sojourner anymore, mga kapatid, kundi mga mamamayan kasama ng mga banal sa bahay ng Diyos. Ito pala ang unang ginawa ng Diyos sa mga nabautismuhan. Kaya kung tayo ngayon ay wala sa tunay na iglesia at pagala-gala tayo, please be reminded that we are supposed to be guided, lead by the Spirit, at tayo'y matuto sa dapat nating paglagyan. The Lord added to the church, and they were reconciled to God as one body. Christ is the head of the church. Siya ang ulo ng iglesia. Yung iba ay, ba masama raw yan, pastor? Mukhang iglesia na ni Kristo kayo. Iglesia nga ni Kristo tayo, pero ang ating uri, ang Pentecostal. It is an adjective to describe what we have. We have the calling of God. We have the Holy Spirit of God. We were baptized in one baptism. We belong to His body. Anong klaseng katawan itong kay Kristo? A new body. Bagong espiritu, bagong kalikasan. Kaya tayo ngayon ay inilagay sa iglesia. Ano ang layunin ng Diyos? We are not only to be reconciled to God and to one another. Mga kapatid, higit sa lahat, tayo ay tuturuan. Kaya sabi, inyo silang bautismuhan, 28:19, at pagkatapos sa 20, ituro ninyo sa kanila na kanilang gawin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kanino ba ipinangako ng Panginoon na siya ay sa kanila hanggang sa katapusan ng sanglibutan? Doon sa mga alagad na kanyang idinagdag sa kanyang iglesia, kasama ng mga sugo. I will be with you if you are in the fellowship of God to Christ and to the apostle. Mga kapatid, tayo ngayon ay meron ng pagkakataong maturuan. Kaya yung inilagay sa iglesia, tuturuan. Siyempre, hindi mo matuturuan naman yung wala sa iglesia. Bakit? Hindi pa marunong ng religious authority yun. Akala niya siya na ang authority. Kung mo nagbasa ng Bible, nako, pagmamalaki pa . Ako raw, walang taong nagturo sa akin. Ako lang daw talaga, tinuruan ako ng Holy Spirit.
Ay sabi ko naman sa kanya, ako kahit ministro na ng Diyos, may nagturo pa sa akin. Si Pablo nga napakaduno na, may nagturo pa. Baga siya hindi sumagguni sa laman at dugo. Pero bago siya mangaral, ay naging marunong siya sa paanan ni Gamaliel. At alam natin na ang kanyang tinanggap na aral ay hindi niya basta matatanggap without proper preparation of his life. Akala natin ang mga sugo ng Diyos sa aktong ganoon lang sila inihanda ng Diyos. Sa tiyan pa ng kanilang ina, inilaan na sila, ibinukod na sa Ebanghelyo. Anong klaseng ina yung nagdala sa kanila? Busog sa droga? Yung magulang na lasinggo? Hindi. They were given a good parents. Pareho kay Moses. At siya ay lumaki sa isang Libita, makadiyos. Iyan ang orientation. Hindi yung may pagmamalaki ng mga preacher na sila raw noong hindi pa born again. Puro babae ang hinahabol, iniiwan ang asawa kahit sa jeep. O kaya sila ay mandirigma noon, sila noon ay nasa demonstration. Hindi yan ang orientation ng mga sugo. Before their calling, they are living a godly life. Kaya mo si Pablo, mula sa kanyang kanunuan, basahin nga natin na si Pablo, hindi pa sinusugo ng Diyos, ay meron na talaga siyang kalagayang makadiyos. Ito'y ating mababasa sa unang 2 Timoteo, pangkat 1 at ang talata ay 3. Nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa aking kanunuan ay aking pinaglilingkuran sa mabuting budhi, malinis na may kaamuan at pinaglilingkuran ng mabuting malinis na budhi, walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabi't araw. Ito mga kapatid, ang preparation ng mga sugo. Maliit pa sila. Sa tiyan pa nga kung atin tutusin, sabi ni Pablo, even before the foundation of the world, we were divinely appointed, destined to be called of God in order to honor Him and serve Him. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sila ngayon, idinagdag sa iglesia upang turuan ng mga sugo. Ay yung iba naman, hindi na kailangan natin ng sugo, kanila. Yung mga walang iyang pastor daw na yan. Ano ba yan? Ano ba mga salita yan? Nakasulat na raw ang Biblia. Hindi na kinakailangan may mga sugo pa. Oy, basahin nila sa Biblia yan. At ang sabi ko, itong Biblia na sa atin ay isinulat at ating binabasa ngayon ay mayroong pahayag na ang Diyos ay magbabangon ng mga guro, na ang Diyos ay magkakaloob ng mga apostol. At sa kanila manggagaling ang pakikinig at pakikinig upang lumago ang pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing the word of God. And you cannot just hear anybody. You must hear it from people divinely appointed by God. Praise the Lord! Yan ang ipinapahayag sa atin ng banal na kasulatan. Kaya tuturuan sila. Napakahalaga ba ang pagtuturo? Pansinin natin sa unang mga taga-Korinto, sa pangkat 4 at ang talatay 17 ay ganito ang sinasabi. Dahil dito'y aking isinusugo si Timoteo na aking binamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siyang sa inyo'y magpapalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Inyong pansinin, ang mga apostol ang tagapagturo, and they have special people trained by them in order to teach the ways of Christ that was given to them. Yan ang kaayusan ng Diyos.
Kaya pala tayo inilagay sa iglesia upang tayong lahat ay maturuan. Meron pang sinabi si Apostol Pablo. Ang sabi sa 1 Timothy 3:15 ay ganito. Doon sa mga nabautismuhan na inilagay sa iglesia, ang sabi, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Aba, kahit gayahin mo yung iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan, hindi ibig sabihin yun ikaw na yon. Ay pareho ngayon, nakuha pa yung mga kalaban mo. Ikaw ngayon, wala tuloy pangalan. No, it's not only a name, but above all, in the true state of being. You are now in Christ, having a new spirit. As the gospel, the power of God unto salvation is being preached, yung masamang espiritu ay pinalaya sa iyo at ikaw ngayon nagkaroon ng bagong espiritu, ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay nalibing, lahat ng lumay nagsilipas na, ikaw ngayon ay bagong nilalang, ikaw ay dinagdag sa iglesia, that is the true church, because it is God's appointment. You are divinely added to the church as the Holy Spirit leads us. Purihin ang Panginoon, matuturuan. Kaya ang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan, naroon ang mga sugong apostol, naroon ang mga kaloob hanggang sa mga guro, hanggang sa paggawa ng mga iba't ibang mga paggawa sa iglesia. The mark of a true church, the original, having the same attribute as the early church during the day of Pentecost. It is a descriptive word that will picture who are these people. Nagpapahayag kung sino sila. Sila'y having the same attributes, the same spirit, the same nature as it was in the day of Pentecost. Kaya Pentecostal, missionary, mga isinugo, mangaral, magbautismo, at silang ginagamit ng Diyos sa kanila, idinadagdag yung mga nabautismohan upang maturuan. Bakit? Sapagkat kung hindi maturuan, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:15 hanggang 23, ang sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, sapagkat yan mapagkunwari, nagmumukhang tupa, sila raw ang tama at lahat ay mali. O ay paano yun? Paano mangyayari? Yung ang protestante raw ay nasa relihiyon sa diablo yan. Pagkatapos yung awit ng protestante, ginagaya mong tono, ay di tono ng demonyo yun. You are contradicting your claim. At yung isa naman ay ganun din. At sila ngayon ay naglalaban. Huwag na nga tayo makialam sa kanila. Pero pag tayo ang pinaspasan nila, hindi tayo maaaring manahimik. Ang katotohanan ang magnanaig. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi, kailangang malaman mo kung anong dapat ugaliin. Obedient children of God. Sapagkat kung hindi, ang magtuturo sa iyo ng hindi tama, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Yun, sa panahong yun, we will enter. Kailan? Yung naturuan, naging masunurin, they will enter the kingdom of heaven. Praise the Lord. O ay yung nahilig sa himala, nahilig sa pagpapagaling, pagpalayas ng demonyo, si power kuno, na hindi alam pa ang pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos daw na Ama ay si Kristo at si Kristo yung Diyos sa Ama, pinaghalo-halo. Hindi papasok sa langit. Bakit? Sapagkat ang kinikilala ng Diyos, depart from me, I know you not. Sino ba ang kinikilala ng Diyos? Yung kumilala sa Kanya, yung sumunod sa Kanya. Kaya yung nabautismuhan, reconciled, now in the house of God, sila ngayon ay tuturuan na lumakad sa salita ng Diyos. At sapagkat sila'y lumalakad, pagagalingin ang kanilang mga sakit. Sila ay pauunlarin. Sila ay makakakita ng kapangyarihan ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay dito sa lupa. Purihin ang Panginoon. Saan man kayo ngayon naroon, tanggapin ninyo ang Panginoon sa pangangaral na aming ginagawa.
sa oras na ipinapangaral ang mabuting balita ng mga sugo ng Diyos, you will call upon God and you will be saved. You will call upon God and He will answer and will show you great and mighty things. Tayo manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita. Gawin mong gabay at liwanag upang matutuhan naming sundin ang daan ni Kristo na nasa iyong mga sugo, upang kami ay matuto na sumunod sa iyo sa kabanalan at sa paglilingkod. Pagpalain mo, Ama, sila at bigyan ng kaaliwan at kapayapaan. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo ay lubos na nabigyan ng kaliwanagan tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Salamat sa pangangaral ng mahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol. Ang mga taong nakatanggap ng tunay na kaligtasan ay lubos na iniingatan sa bahay ng Diyos. Patuloy na pinapaalalahanan at pinagtitibay. Ito ay dahil upang marat ng sakdal at karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat lahat ng nakatanggap ng kaligtasan ay haharap sa Diyos. Patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe sa programang ito sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Atin ding panoorin at suportahan ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Kung meron kayong mga panalangin, maaari lamang pong i-contact ang mga numerong naka-flash sa inyong screen. Maraming salamat pong muli. Ako po si Pastor Rod Surilla. Magandang gabi sa ating lahat. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.